So inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang pangunahan ko po kayo sa panalangin. And good morning din po pala sa ating mga online viewers, Panginoon. Yes, Lord. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli dinako niyo po kami dito sa aming bahay-sambahan. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat at paggabay mo sa bawat isa, O God. Thank you din, Lord, for providing all our needs, O Lord. Salamat sa biyaya ng maayos na kalusugan ng bawat isa, sa biyaya ng pamilya, Panginoon. And maraming salamat, Lord, sa opportunity na pinagkakalob niyo sa amin upang makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo, O God. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na aming nagawa sa mga nakaraang linggo, Panginoon. Patawarin niyo po kami dahil may mga araw, Panginoon, na yung mga spirito ng pagkainis, Panginoon, pagkainggit, and selos, Panginoon. Alisin niyo po ito sa aming puso, Panginoon. Palitan niyo po ito ng pagmamahal, Lord. Patawad, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming puso at isipan ng aming kaluluwa, Lord, upang maging karapat-dapat po kami sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin. Lord God, dinadalangin ko, Panginoon, ang aming mga kapatiran, O God, na papunta pa lang dito sa aming bahay sambahan, Panginoon. Pakaingatan niyo po sila, naway makarating po sila ng ligtas at mapayapa dito sa aming bahay sambahan. And gayon din po, Lord, ang pag-iingat na gagawin niyo nawa sa aming mga brothers and sisters, sa aming mga relatives, Panginoon, who are in our house, Panginoon, naway masumpungan ka rin po nila, Panginoon, and hanapin nila sa kanilang puso na makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Kasi ang iyong mga salita, Panginoon, ang nagsisilbing gabay sa aming buhay, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, sa aming worship service for today, O God. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, naway bigyan niyo po ng magandang boses ang mga singers, ang musicians, Panginoon, naway wala po nawang maging barrier sa aming pagwo-worship, O God. And Lord, we also pray na maging fruitful ang araw na ito para sa aming lahat. Panghawakan niyo din po nawa, Panginoon, ang kuryente, O Lord, and naway maging maayos po ang lahat ng ito. We also pray para sa aming mahal na pastor, Panginoon, si Pastor Archie Jesus. Bigyan niyo po siya ng knowledge, wisdom, and strength upang maipahayag niya with love and boldness ang lahat ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito, Lord, ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at patuloy na pasalamatan natin at papurihin ang ating Diyos, lalo-lalo na sa buhay ng ating mga nanay. Kaya Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y mawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, mga pangako mo. Yes, Lord. Pangahawakan ko, walang ibang
Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, yes Lord, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila, lilipad ng lilipad sa presensya mo. Ang lakad mo'y kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Yes, Lord. Ang sasambahin ko, pahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, yes Lord, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Sabihin po natin sa ating Panginoon, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Minsan pa, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen and amen. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon at patuloy na magbigay ng papurit pa, salamat at pagsamba sa ating Diyos. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Yes, Lord. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming panalangin.
ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Purihin ka, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng mga nanay. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy, Lord, na pagpalain mo, Panginoon, ang mga nanay ng Peace of Harvest Christian Ministry. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita uli mong pagbisita. Yes, Lord! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Oh, hallelujah, Lord. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Malayang malaya ka, Panginoon, na kumilos sa aming buhay. Tumingin ka, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen and amen. Tunay nga, Lord, nasa ilamang po namin ibinibigay ang mataas na papuri at pasalamat. Dahil kayo po, Panginoon, ang isang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Kaya, Lord, sa aming paglapit ng may pagpapakumbaba, patuloy, Lord, kami aawit sa iyo na may kagalakan sa aming mga puso. Pagsamba sa pangalan ni Jesus. Aman namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ang iyong kalooban at katuwiran maghari sa amin dito sa lupa. Pagka sa araw-araw, iningatan at ako'y sa iyo. Inugasan ang kasalanan, pinatawad noon, ngayon
kalwalhatian, karangalan sa iyong sayo. Ako'y tinanggap, binihisan, tinawag mo akong anak. Ang iyong pagpapala, lubhang nakikita, ang kabutihan mo at sumasama, tapat ka sa araw-araw. Iningatan at ako'y sa'yo. Hinugasan ang kasalanan, pinatawad noon, ngayon at kailanman. Kapangyarihan, kalwalhatian, karangalan sa iyong sayo. Hinugasan ang kasalanan, tinatawad noon, ngayon at kailanman. Kapangyarihan, kalwalhatian, karangalan sa iyong sayo. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hinugasan ang kasalanan, pinatawad noon, ngayon at kailanman. Kapangyarihan, kalwalhatian, karangalan sa iyong sayo. Hinugasan Ang kasalanan, pinatawad noon, ngayon at kailanman. kapangyarihan, kalwalhatian, karangalan sa iyong sayo. Hallelujah, Lord. Nga, Lord, ang kalwalhatian, ang karangalan, sa iyo lamang po namin binibigay.
mawalay sa pag-ibig mo. Kung di naman minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa paglipas ng araw, liwanag mong tanglaw. Sa bawat kilos mo ako ang nasa isipan. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, pag-ibig mo, kalakasan mo, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. O Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan at kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa bawat araw na aming pag-gising, Panginoon, patuloy, Lord, ang biyaya ng buhay, ang dakilang katapatan ang siyang sumasalubong sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, tama lamang po, Panginoon, na kayo ang maitaas, kayo ang mapapurihan, kayo ang maluwalhati, kayo ang mabigyan ng karangalan. At isa, Lord, kayo ang maitaas sa Peace of Harvest Christian Ministry. Kaya
Lord, tanggapin mo po ito. Lahat ng aming mga papuri, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin ka, Panginoon. Ayan, so makakaupo na po ang lahat. Napakasarap magpuri sa Panginoon, lalong-lalo na pag nanggagaling sa puso, no, yung ating awit para sa ating Panginoon. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga tenga, ang ating mga puso upang maisapamuhay natin lahat ng mapapakinggan nating Word of God for today na dadalhin ng ating mahal na pastor na si Pastor Archie Rehesus. So panalangin po muli natin siya. Heavenly Father, we pray, Panginoon, for our pastor, O God. Bigyan niyo po siya ng knowledge, wisdom, and strength, Panginoon, upang maipahayag niya with boldness and love ang lahat ng iyong mga salita. And sa lahat po ng mga makakapakinig, Panginoon, naway maisapuso po namin ito at maisapamuhay ang lahat ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede hong mag-request na palakpakan natin yung the best po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, noong ginawa ng Diyos ang sanlibutan at ang sangkatauhan, ginawa niya po ang lalaki. At ang lalaki po, nakita ng Panginoon, malungkot. Kasi sa lahat ng ginawa ng Panginoon, wala pong kapareha yung lalaki. Ang mga isdang lumalangoy po sa dagat, may mga kanya-kanyang kapareha. Gayon din naman po ang lahat ng mga hayop na ginawa ng Diyos, doon po sa lupa, meron po silang kapareha. Maging ang mga ibon po na lumilipad sa himpapawid, may mga kapareha. Kaya po, ang Panginoong Diyos, nakita niya ang pangangailangan ng isang lalaki na magkaroon po siya ng katuwang, magkaroon po siya ng kanyang masasabi po na mapapangasawa. Kaya po, pinatulog ng Diyos si Adan at dun po sa kanyang tadyang, kinuha po, ang kanyang magiging kapareha. Tinawag po ng Panginoong Diyos ng Eva, sapagkat ang ibig sabihin po ng Eva, siya po ang magiging nanay ng lahat ng tao. Amen? Ngayong araw po, pinagdiriwang po natin ang Mother's Day at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat ang mga nanay po na naririto, yung totoo po magsasabi kayo ng amen kung talagang bukal sa kalooban ninyo ang lahat ng mga nanay na naririto ay may takot po sa Diyos. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Yun lang naman ho yung sangkap na sinasabi sa Bible If we fear God and obey all His commandments, that is now the whole duty of man. Kaya po, sa lahat po ng mga kababaihan po na naririto, taos-puso po ang pasasalamat namin sa Diyos. Bagaman ang mga iba po ay wala na, we can still recall si Mami Cruz, siya po yung pinakaunang-una po na naging chairman natin dito, at pangalawa ho, si Dr. Solveta, sila po ay, nandun na po, kapiling po ni Jesus, at marami pa pong iba, dito sa gawin ito, nakita ko si Jeje, si Nanay Mercy, sino makakalimot po sa kanyang napakagandang tawa at halakha. Sa mga kapatid po natin na naririto, pag tayo po ay tumingin po sa ating katabi, yan po, makikita din natin ang pamilya po ni Mima, sila Brother Andrew, sila Pastor Megs po, na talaga namang guguhit ngayon yan kasi we are celebrating Mother's Day. Ang nanay ko po, medyo matagal-tagal na po siyang pumanaw, pero nandun pa rin yung mga pangungulila, yung atin pong paghahanap sa isang nanay, sapagkat po ang isang nanay o ang isang babae po na namatay na sa kasalanan at nabuhay naman kay Kristo, bihira lang ho yan. Kaya ho sa preaching natin ngayong umaga ho, ang atin pong pamagat,
special edition naman po ito, no? Ang tawag ko dito, mga kababaihang patay na sa kasalanan, pero buhay naman kay Kristo. Mga kapatid, lahat po ng mga kababaihan dito, mamaya po we will pray for you, kasi we believe po na malaki ang inyo pong kaganapan, lalo na sa kaligtasan po ng ating mga kapwa. Tayo po lahat ay yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po for reminding us that today is Mother's Day. At lahat po ng naririto po, Panginoong Amay, nagpapasalamat naman pong taos-puso po ang amin pong buong pagkatao sa inyo, Panginoong Ama. Na magsimula po nung kami po ay naging tao sa lupa na ito, may isa pong nanay na nagluwal sa amin, may isa pong babae, Panginoon, na ginawa mong kasangkapan upang ang bawat isa sa amin po ay arugain, ingatan, at patuloy na bigyan po, Panginoon, ng encouragement at kalakasan. Panginoon, we are longing for our mothers who have departed po from this earth, na darating ang takdang panahon, kaya hindi po kami nagsasawang ipangaral ang magandang balita. There is a time na magkakaroon kami ng muling pag-aakap, ng muli pong pasasalamat, ng muli po na mahagkan namin ang mga nanay namin, at sa amin po na ipinasa naman ang katungkulan ngayon, mga ama, mga nanay ng tahanan ngayon. Maraming salamat po sapagkat ang aral na magandang balita na kami namatay na sa kasalanan at ngayon naman po'y binuhay na sa pamagitan po ni Kristo na aming Panginoon. Muli, Panginoong Diyos, hindi po kami perpekto. Lahat ng naisip, na salita, na isa puso't na isagawa po ng mga kasalanan, patawad po. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang lahat ng mga aral na ito na amin pong ihahatid. Pagpalain niyo po, Panginoong Ama, na maitanim po sa puso ng bawat isa, hindi lang po sa kababaihan, kundi po sa mga ama ng tahanan, sa lahat ng kalalakihan po, na kami po'y namatay na sa kasalanan, ngunit binuhay naman po kami sa pamagitan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila, sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen, at yung the best clap offering po, bigay natin sa Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoong Diyos. No? Kaya dito po sa ating special edition, kasi Mother's Day po ngayon mga kababaihang patay na sa kasalanan at binuhay naman po ni Kristo. Sabi po sa talata ng Biblia, sino kay Kristo ay nagiging patay na po sa kasalanan. At siya po'y muling binubuhay sapagkat siya po ay tumanggap at nakipag-isa na po kay Kristo. Sabi po yan ng talata dito po sa Roma 6:11, kaya dapat din ninyong ituring. Ito po hindi lang sa kababaihan, sa lahat ng naririto. Sabi po ni Pablo when he was teaching in the Church of the Romans, sabi niya rito, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Bakit daw po? Sapagkat kayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Alam niyo po, since special po ang mga nanay, ang mga kababaihan po, we can all recall kung ano po ang mga karanasan natin sa kanya-kanya nating mga nanay, kanya-kanya nating mga magulang. Siguro nakaranas po kayo na hindi naman po tayo lahat ay nakakariwasa sa buhay. Ang mother ko po ay Ilocana, kaya siguro associate po kayo, malalaman po ninyo, ano po yung ugali ng isang Ilocana. May mga practice po na nakita natin sa mga magulang po natin. Yung pong kasabihan ho ba, na kapag maiksi ang kumot, matuto tayong mamaluktot. Dumating ang pagkakataon, sino ho dito na dahil po ang nanay natin, pinagkalooban tayo ng nanay na talaga naman pong galing sa Diyos, biyaya ng Diyos. Pero nung pinagkalooban po tayo, nakaraos tayo sa araw-araw. Alam niyo po yung salita na inaatado. Sino hong nakakaalam po ang pagkain po aataduhin. May mga Ilocano tayo sa likod Mahirap po ang buhay nung araw. Siguro may mga kapatiran tayo dito, 5 kayo, 6 kayo sa pamilya. Pero kailangan budgetin ng nanay natin Budgetin po yung pong natatanggap na sweldo po sa ating mga tatay. Pag ang pamilya nyo ay 6, at hindi naman pare-pareho yung laki, siyempre mas mabilis kumuha ng pagkain, yung pong
panganay, yung bunso maiiwan, ang nanay ho, ginagawa niya, pinapartition niya na ho, o pinaparti-parti niya na ho, ang tawag ko doon, inaatado. Yun yung tinatawag nating hating kapatid. Amen? Kaya lahat po sa pamilya, nakakakain. Sino po sa atin na nung tayo po'y bata, talagang pag nagkasakit po tayo, nanay natin ho yung una po na problema. Naalala ko po, siguro medyo mas bata-bata pa po tayo kaysa sa mga talagang mga iba nating mga kapatid. Naalala ko po dati kahit yung pong tempra, alam niyo po yung temprang gamot, dahil pagka nagkaroon ka ng lagnat, kulay green yan nung araw Talaga pong mapait, maano siya, medyo hindi siya maganda sa ating lalamunan, para po siyang maanghang ng konti. Pero yung nanay natin ang nagtiyaga, di ba, meron sa atin talagang dahil sa samaho ng lasa ng gamot, ilang beses na ho ninyong naisuka. Pero yung nanay, ni hindi tayo napalo, kundi po inulit-ulit niya, inaruga ho tayo, dahil nandun ho yung pag-ibig ng isang nanay po sa kanyang anak. At kahit na ho tayo, marami po sa atin na pariwara. Marami po sa atin na ligaw ng maling landas. Pero sino ho ang nagtiyaga sa atin na pinag-ukulan tayo ng panahon, pinag-ukulan tayo ng pananalapi para tayo po'y makabalik, ma-rehabilitate tayo, at muli po ay makabalik tayo sa paglilingkod. Sayang nga lang ho at wala na ang ating mga nanay, pero gayon pa man, nagpapasalamat tayo kasi alam naman natin nandun na po sila sa langit. Amen po ba? Kasi talagang ang nanay ho'y mahalaga. At kapag ka po kayo po ay nakakuha na ng isang may bahay ho na talagang bigay ng Diyos, ay hallelujah mga kapatid. Sa mga bata po rito, mga kabataan, huwag tayong titingin dun sa panlabas. Bonus na lang po yun kung meron pong fear of the Lord ang inyong mapapangasawa. Pero ang kagandahan, ang kariktan, lahat yan kumukupas. Kaya kung tayo ho ay namatay na sa kasalanan, kahit hindi tayo maganda, kahit hindi po tayo masasabi nating mayaman, pero kung may takot ka sa Diyos, kung meron ka pong galang sa Diyos, ano po ang sabi po ng kawikaan? Next verse, sabi po dito, para sa ating po mga babae po, at sa mga lalaki naman, maghahanap po ng kanilang mapapangasawa, tandaan nyo po ang sabi ng kasulatan, mandaraya po ang pang-akit, at kumukupas po ang ganda. Ngunit, tingnan nyo mabuti, ang babae kahit hindi ho siya maganda, ang babae kahit hindi siya mapang-akit, lahat yan, mandaraya ho yan Pero ang sabi po dito, ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Pwede po ba lahat ng babae po rito na may galang at sumusunod kay Yahweh, magsabi po ng amen? Purihin po ang Panginoon. Ang church po na ito pinagpala. Sabi po sa verse 31, ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ulitin ko po, hindi po sa pagiging maakit. Bonus na lang mo yun. Hindi ko po sinasabing wag na kayong maging maakit sa asawa ninyo o wag na kayong magpaganda sa asawa ninyo. Mahalaga po yun. Pero kung hindi naman po tayo ganon maganda o hindi naman tayo mapang-akit, pero gumagalang ka kay Yahweh at sumusunod ka sa Diyos, pararangalan ka ng Panginoon pagpunta natin po sa buhay na walang hanggan. Alam niyo ho ba mga kapatid, sa umagang ito, ang dami po kasing mga kwento po ng kababaihan sa Biblia. Andyan po si Deborah. One of these days, pag-aralan natin ano po ang ginawa ni Deborah para sa bansang Israel. Bakit po siya naging hukom? Nandyan po si Abijah, asawa po siya ni King Ahaz. Si King Ahaz po, medyo masamang hari. Pero ito pong kanyang asawa, si Queen Abijah po, ay inalagaan niya yung kanya pong anak na maging hari sa mabuting paraan. Siya po yung naging haring Hezekiah. May mga magulang po talagang mabubuti kahit ang mga ama ng tahanan kung minsan marami tayong pagkukulang. Nandyan po sa Biblia si Esther. Si Esther po ay babaeng makatarungan, babae po na may paninindigan, naging reyna ho ng Persia.
Yan ho yung Iran ngayon, biro mo, may Israelita pong inilagay ang Diyos po dyan. At marami pa po, maski si Eva po, at lahat ng sinasabing mga babae, si Maria, andyan po. Ngunit 4 lang ho ang ating pwedeng matalakay po. Ngayon pong umaga po na ito. At isa na nga ho dyan, sa nais ko pong ihatid sa inyo, sana po maging modelo nating lahat ng mga kababaihan, tayo mga kalalakihan, gawin din natin ho na model ang mga Kristiyano po na ito na tinawag po ng Diyos. Alam niyo ho ba, isang magandang katangian ng isang nanay o babae po, ay kailangan po siya'y nagpapasailalim sa Diyos. Pwede ho ba nating sabihin, pagpapasailalim sa Diyos? Ayan po. Alam niyo po, no? Ang Peace of Harvest, mataas ang galang po sa nanay ni Jesus. Ako po bilang pastor po, nais ko po na lahat ng mga babae po dito, tularan natin si Maria. Amen? Maganda po yung example niya. Ang sinasabi ko lang po, maski si Mary po, pagka po siya ay nandun na po sa paghuhukom, luluha po siya kasi maraming tao po, sinamba po siya, ginawa po siyang Diyos. Maski si Maria, tignan niyo po para maliwanagan tayo ho, sa talata po ng Lucas 1:38, sabi po ni Maria mismo, sumagot siya, si Maria po, ako'y alipin ng Panginoon. Sino po yung Panginoon na to? Sino po yung Panginoong tinutukoy niya? Si Jesus, si Kristo po. Biro mo manggagaling kay Maria. Pero nakikita natin yung pagpapasailalim niya sa Diyos sapagkat sinabi po niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Nung pong sinabi ng anghel, magdadalang tao ka at ang banal na Espiritu'y lulukob sa iyo. Magiging anak ng kataas-taasan ng iyong ipagdadalang tao at siya'y tatawaging kordero ng Diyos, ang sabi po ng Biblia. So, ang sabi ni Maria, ako'y alipin lang ng Panginoon. So, kung ano ang sinabi mo, mangyari nawa sa akin, at pagkatapos po, umalis na po yung anghel. Ganun ba tayo nagpapasailalim po sa kabutihan ng Diyos? Katulad po kanina, narinig natin sa Bible studies, pag mahina-hina ho at hindi kayo mananampalataya, pag ang bagong sasakyan nyo ho'y nabangga, magagalit kayo talaga eh. Pero di ba nandun yung puso natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang isang babaeng nagpapasakop sa ating Ama, nang unang nakita kagad natin yung kabutihan ng Diyos. Can we say amen? God is good. Nabangga yung kotse. Tumawag yung anak nyo. Purihin ng Diyos. Can we say amen? Bakit nasabi nating amen? Buhay yung anak ko. Konting babae lang nakakaalam niyan. Konting babae lang po ang hindi siguro matataranta at magpapasalamat sa Diyos. Kasi ang maiisip na, naku, ang mahal nung sira nung kotse. Nako, abala ito. Pero yung mga babae po na talagang namatay na sa kasalanan at buhay ngayon kay Kristo, they will receive the wisdom coming from God. Kahit na anong mangyari ho, ipinapasailalim niya sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo po, may isang, baaring matawa tayo, pero realidad dito pag sinulat ng Bible it's reality. Sabi po ng isang talata po sa Kawikaan 25:24. Kasi kung minsan akala natin, nakakatawa naman yung verse na yon. Pero sinulat po sa Bible Sabi po ng Kawikaan 25:24, mas masarap pa hong tumira sa bubungan ng bahay kaysa makasama po ang isang babaeng madaldal. Lahat ng madaldal na babae rito magsabi ng Amen! Hindi na kayo nahuhuli sa biglaan, Sino po dito mga lalaki gusto niyo po yung asawa niyo? Pagkakadaldal po talaga, parang Armalite ho yung bibig. Pap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 . Sino po nang gusto ng ganun ho? The Bible says, Kawikaan 25:24, mas mabuti pa po ang tumira sa bubong. Ako hindi ako pwedeng tumira sa bubong. Ang init sa bubong. Subukan niyo umakyat ng bubong ho. Kaysa po, ang word doon mas masarap.
Sino bang gustong tumira ng bubong? Hindi masarap tumira sa bubong. Pero ang comparison po ng Biblia, mas masarap pong tumira doon po sa bubong ng bahay kaysa tumira po nakasama po ang isang babaeng madaldal. Sino po yung mga kalalakihan po dito, ang babae po nila na, mga asawa po nilang babae po, tahimik lang, magsabi ng amen. Bakit si Brother Greg lang nagsalita? Nagkakahiyaan pa ho kayo. Sige, aminan nyo na ho kung madaldal talaga. Hindi ho ba? Kasi kung minsan, yan na naman malalaman na naman. Pero ako nagpapasalamat, siguro, sa lahat ng experience naman natin dito, ang mga babae po at mga nanay ng Peace of Harvest ay hindi chismoso at chismosa. Can we say amen? Hallelujah. Kaya yung mga mari ko sa likuran, Marge, atin-atin na lang ito Yan ang mapagkakatiwalaan ninyo pagka ako nagbigay kayo. Sister Mila, atin na lang ito Umasa ka kasi babae po napatay na sa kasalanan yan Amen ba yun, Sister Mila? Walang kakalat talaga. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako, sabi po dito, ako'y alipin ng Panginoon. Alam niyo ba ang mga kababaihan po? Sino po dito yung may mabuting may bahay ho? Yan hindi ko na pa sasabihin ng amen. Pakitaas na lang yung kamay. Pakitaas ho. Mabuti yung may bahay yung mga asawa. Nakaka-bless naman. Praise God. Hallelujah. Dalawang kamay pa ho. Si Brother Andrew. Mabuti yung mga asawa ninyo. Alam niyo ba sabi sa Bible po mga kapatid? Doon po sa Kawikaan 31:10. 31:10 po ng Proverbs. Mahirap makahanap ng mabuting asawa. Bakit ho? Sapagkat, mas mahalaga pa po sila kaysa sa mamahaling alahas. Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, sa asawa nyo, Dear, mas mahal ka pa sa alahas. Sabihin naman ng mga babae, kung talagang mahal ako sa alahas, bigyan mo ako ng alahas. Ayun po nakalagay sa Bible Hindi natin pwede, minsan nakakatawa ho yung nakalagay sa Bible, Pero ang mabuting asawa, hallelujah, napakahirap pong hanapin. Bakit? Mas mahalaga pa po ang isang mabuting asawa kaysa sa mamahaling alahas. Kaya kung nakatagpo na po kayo, base po sa lahat ng eksperyensya natin, yung asawa po, kasi kung sinabi ng Bible, mas okay po yung tumira ho doon po sa bubungan kaysa magkaroon ng asawa pong yung pong nakatalukbong na yung ninyo po, yung una ninyo. Nakakita po ako yung babae po, yung asawa niya, sinasampal niya sa harapan ng publiko. Ewan ko kung nakita niyo, sinasampal niya, dala-dala yung anak po nila, yung lalaki mapagpakumbaba, talagang tinatanggap niya lahat. Siguro napuno na kasi nung pong paghampas niya, tinamaan yung anak nila. Nagdilim na yung paningin ng lalaki. Talagang sinuntok niya, binugbog niya rin. Hindi ko po sinasabing tama yung ginawa ng lalaki, pero mga kababaihan, kung gano'n po talaga, mawawala din po yung pasensya ng lalaki po Pero sa atin po, kung hindi naman gano'n yung asawa natin, napakapalad po natin, kapatid. Sabi po dito, si Maria po, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Di ba po? Kung ano po yung mga nangyayaring nararamdaman natin, nararanasan natin, I was blessed with that testimony. Ang nakita natin hindi yung pagkabangga, kundi yung pagkaligtas ng ating anak. Mangyari nawa, Lord, nabangga na ako, nabangga. Pero nagpapasalamat ang puso ko, buhay yung aking anak. Sige na, Panginoon, malugi na ako, malugi ang aming mga negosyo. Pero isang bagay po ang nasa puso ko ngayon. Anumang nangyayari sa aming mag-asawa, anumang nangyayari sa aming pamilya, nagpapasailalim ako sa banal mong kalooban. Sana ganun din po ang ugali natin, katulad ni Maria. Mahirap hanapin, mas mahalaga pa po yan kaysa sa mamahaling alahas. Sa mga lalaki, pag ang asawa po natin sumusunod at hindi ganun po kadaldal, mas masaya pong tumira sa tahanan. Hindi tayo patitirahin ng Diyos sa bubong.
Kasi yun po ang kanyang mga salita. So wag nating kakalimutan ng isang magandang modelo at ehemplo po kay Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Ikalawa, ito po ay si Rahab. Siya po ay, sa mga babae po, no, na may hindi tayo magandang nakaraan. O kaya'y natukso tayo kahit na may asawa na po tayo. Magandang ehemplo po dyan si Rahab sapagkat siya po ay isang prostitute. Sa malalim na Tagalog, patutot ang tawag po. So, binibenta niya yung kanyang sarili. Pero naging matulungin siya doon po sa dalawang espiya na pinadala ng Diyos doon sa kaharian ng Jericho wawasakin ng Panginoon. So, tumulong siya. Kaya ang sabi po dito sa Josue 2, 12 hanggang 13, kaya ngayon ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh, ito kausap po ni Rahab, yun pong dalawang espiya, na hindi ninyo gagalawin ng masama ang aking sambahayan o gagawa ng masama ang aking sambahayan. Alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Ang mga tunay ho na mga lingkod ng Diyos, matulungin. Siya po tinulungan niya yung dalawang espiya, nakapasok, sila po yung nag-Jericho March. Pag-ikot po ng 7 beses, bumagsak po. Pero, ang sabi ng mga espiya, since matulungin ka sa gawain ng Diyos, tinulungan mo kami, magdala ka o maglagay ka ng pulang lubid dun sa tore kung nasan ka naroroon at iingatan ka ng ating Panginoon. Tayo ho ba bilang mga kababaihan ay matulungin? Tayo ho ba supportive po sa ating mga asawa? Tayo ho ba na naririto na kuminsan ho, no? Ang ating mga asawa, pagod po, o lahat tayo, may mga iba po dito, pati po asawa nating babae, nagtatrabaho, ano ho? Pero nandun pa rin yung pagtulong, nandun pa rin yung pagpaparaya, nandun pa rin po yung pangangalaga sa atin. Can we say amen? Kasi kabahagi po ng pagiging isang mabuting babae kay Kristo, yung pagtulong po sa kanyang pamilya at sa kanya pong kapwa. Ang dami ko pong nakitang mga babae po rito. Aminado ho tayo mga lalaki, hindi tayo naging successful sa buhay kung hindi dahil sa ating mga asawa. Can we say amen? Hallelujah. Nakikita ko po minsan yung mga negosyante po rito, mag-asawa. Aminado naman ho tayo, hindi naman tayo ganun kagagaling bilang lalaki. Biniyayaan lang tayo ng Diyos talaga. Unang-una, babae na marunong ho sa pera. Sino po dito ang lalaki po talaga, no ho? Kasi kung minsan natatawa ho yung mga ibang kasamahan namin eh. Sa opisina po namin, hati pala ho yung ATM. Ibig sabihin no, yung ATM po nung lalaki, ATM nung asawang babae kung nagtatrabaho, hati. Minsan nakakatanungan, nakakaalaman, ikaw nasan yung ATM mo? Nasa misis ko. Natatawa po sila. Sabi, oy, napaka-under naman. Pero sino ho dito na ipinagkatiwala nyo yung buong kayamanan ninyo sa asawa ninyo at lalo kayong pinaunlad ng Diyos? Can we say amen? Hallelujah. Hallelujah. Kasi, kung minsan ano ho, parang nakakaiyak, naiiyak na nga ako eh. Pero ganun pa man, siguro pare-pareho naman tayo ng experience, ano ho. Pangarap ko, magkaroon talaga ho ng bahay. Meron ho kaming biniling lupa ho sa Timberland do eh. Patapos na hong babayaran. Sabi ko, sana mapatayuan na natin. May budget na ho. Sabi po ng may bahay ko, Dad, magtiwala tayo kay Lord. Sabi ko, bet papatayo na natin, hindi i-invest natin. Bibilin ko yung buong opisina at hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay natin. Siguro po kung di ako nagtitiwala, ipatayo na natin yan. Tagal na yan eh. Long overdue na. Pero dahil nga po, ang babae ho, lalo na bigay ng Diyos, hindi ka magdadalawang isip eh. Sabi ko, buong-buong puso ko, ibibigay lahat ito, nagtitiwala ako sa iyo, kasi subukan na talaga pagdating sa pananalapi, hindi mo pinababayaan ang buong pamilya. Sabi ko, sa Lord, pambibili na ho namin, sabi ng wife ko, bibilin ko na yung buong kumpanya, Dad. Para pag nabili ko na yung buong kumpanya, si Lord na hong bahala.
Risk ko yun, risk na malaki po yun. Pero masaya ang puso ko, sabi naman ni Sister Linda kanina, hindi ho ba? Lahat naman ng pangyayari, kahit malugi o talagang umunlad, ang Diyos ho may hawak niyan eh. Ipagkatiwala lang po natin sa ating Panginoon. Sino po dito mga kapatid, hindi na po tayo lumalaking mga gwapong mga lalaki. Minsan ang mga asawa po natin very attractive pa. Pero sa kabila po ng tayo ho'y tumatanda na, hindi na ho ganun kakisig, hanggang ngayon ho nananatiling tapat ang ating mga asawa. Can we say amen? Pastor, hindi ho naging tapat ho eh. Pero hanggang sa ngayon, kayo pa rin. Can we say amen? Purihin ng Panginoong Diyos. Si Rahab ho, hindi ho tapat yan eh. Bakit hindi siya tapat? Prostitute po siya. Ayaw po ng Diyos yung kanyang kasalanan. Pero isang bagay lang ho ginawa niya. Tinulungan niya po ang mga lingkod ng Diyos. Kaya siya po ay tinulungan din ng Panginoon. Si Maria, si Rahab, ikatlo ho, marami ho kasing babae pero pinili ko lang ho, si Maria Magdalena. May iko-correct lang tayo kay Maria Magdalena. Kinahanap ko po talaga kasi yun ang natanggap natin na aral eh. Si Maria Magdalena ho ay prostitute. Nung hinahanap ko, nire-research ko, talagang tinignan ko, walang sinabi ang Bible. Ang sinabi po ng Bible, siya po ay masamang babae. Kung prostitute man o hindi, pero masamang babae siya, 7 demonyo ho lumabas sa kanya. Alam niyo ba, sa kabila ng masama po siyang babae, ginawa po siyang isa pong lingkod ng Diyos. Kaya wag po tayo mawawala ng pag-asa. Maski yung pinakamasama po na babaeng kakilala ninyo, maski po yung biyenan halimbawa kaaway nyo, ayaw ninyo, o kaya yung asawa nyo hindi nyo pa madala-dala rito, pwede pong baguhin ng Diyos ang puso po ng isang babae. At pag binago po ng Diyos, naku, grabe po yung magiging pag-ibig niya sa ating Panginoon. Sabi po ng Juan 20, 15 hanggang 16, tinanong siya ni Jesus, nandun po kasi sa Yungib, dun po sa kuweba. Pagkita ni Maria Magdalena, wala na si Jesus. At ang kanya pong puso, ninakaw nila yung katawan ni Jesus. Hindi niya alam, nag-resurrect na, buhay na muli po si Jesus. So tinanong siya ni Jesus, hindi niya namukaan, babae, ba't ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya nilagay at kukunin ko. Ano po ang kalagay niya? Umiyak siya. Bakit? Panandalian na wala ho sa paningin niya si Jesus. Ganon din ho ba ang ating kalagayan sa buhay? Pag hindi ho ba kayo nakapanalangin, hindi nyo nakausap si Jesus, naiiyak po ba kayo? Pagka po tayo po'y nakagawa ng kasalanan, ang puso ba natin ho talagang nagdaramdam, Panginoon, patawarin niyo po ako. Lalo na sa atin po mga kababaihan. Kung ang puso po natin nakagawa ng hindi maganda, o Panginoong Diyos, sising-sisi ako sa mga nagawa ko pong mga kasalanan. Sabi po dito, babae, bakit ka umiiyak? Gusto ko pong malaman mula po sa inyo mga kababaihan, umiyak ba kayo para kay Jesus? Can you say amen? Hallelujah. Kanina ho, nung paggising ho mga kalalakihan, sino hong bumati sa kanilang biyenan ng Happy Mother's Day, magsabi ng amen. Pastor, wala na biyenan ko, nasa langit na, paano ko babatiin? Pero alam nyo po, yung biyenan ko kasi, nakikita ko yung refleksyon ng nanay ko eh. Pag nagsalita ho, prangkahan. Ilocano rin ho, mahilig din ho siya nag-aatado. Kaya ho, sa mga anak ko ng biyenan ko, hindi naman siya hinahalikan eh. Nabigla sa akin kanina eh. Nalikan ko bigla dito eh. Happy Mother's Day po. Kasi ang mga nanay ho natin, lalo na yung mga biyenan po natin, hindi po natin sila kaaway. Amen? Sila po ay katuwang natin sa tahanan. Kaya po kung meron kayong gustong ipanalangin, mga kababaihan, ang sabi po ng aklat ng awit, iniipon ng Diyos ang lahat ng inyong mga luha. Kaya tayong mga kalalakihan, huwag nating pinaiiyak po ang ating mga asawa. Malakas po sa Diyos ang babae, lalo na kung matuwid, katulad ho nitong si Maria Magdalena. Umiiyak siya sa Diyos. At dun po sa pag-iyak niya, pinakita niya rito
yung kanyang paghahanap kay Jesus, yung kanyang pagnanasa na makasama si Jesus. Sabi niya ho dito, Ginoo, kung kayo po naman ang kumuha sa kanya, pakituro naman po ninyo kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko. Bangkay na ho ito ni Jesus ha. Kukunin niya. Huhugasan niya ulit. Sasambahin niya ulit si Jesus. Bakit to? Nakita niyo ho tumatangi siya. Every time women of this church pray, something good is going to happen. Doon po sa prayer circle namin, puro babae. At yung mga kababaihan po, masipag pa sa mga kalalakihan. Meron din pong mga kalalakihan po, pero unang-una pong makikita nyo po doon, entering po, mga alas 3 pa lang, alas 4, nandun na agad, babae. Hindi ko po sasabihin yung pangalan, baka mawala yung reward. Dito po sa church na ito, ang isa po sa pinakamalaki po na hindi niya inaalintana, kahit malaki, maubos yung pera nila siguro, babae. May message po sa akin, Pastor, ano po yung atin pong bank account? Sabi po nung kapatid po, may ano lang po ako, itutulong ng konti. Binigay yung bank account, pagkita ko 50,000, purihin ng Diyos. Nag-message na naman po nung isang araw, Pastor, gusto kong tumulong. Sabi ko, nako, less na ibibigay nito. Pagkita ko 150. Can we say amen? Ayokong banggitin ang pangalan, baka mawala ang reward. Kaya lang ho, kanina, paglabas ko, Pastor, pwede hong pakibless ho yung mga sasakyan namin. Sabi ko, nagbigay na sa church, may bago pang sasakyan, purihin po ang Panginoon. Talagang alam niyo po kanina yung blines ko po dito, 2 sasakyan po. Sabi ko nga po, talagang napakabuti ng Diyos. Ako po minsan naiiyak sa Panginoong Diyos Para pong pinaramdam sa akin ng Diyos, hindi na po tatagal po ang panahon, ang atin pong ide-dedicate po, isang malaking building na naginip po ko, nakita ko po Ang laki ho, square. Nakalagay yung logo ho ng Peace of Harvest. Dito ho sa Marikina, hindi binabaha. Ang daming parking space. Naniniwala ho ba kayo, pwede tayong i-bless ng Lord? Ang dami kasing generous na mga babae ho rito Nakita ko Sister Belinda, pumalakpak. Praise God. Kasi makikita nyo po, lahat ho dito Sabi ko nga, ang babait naman ng mga asawa po na naririto. Yun pong pinaglilingkuran nyo lang po yung asawa nyo, nagpapasakop kayo, isang malaking pagtulong na po kay Jesus yun At pag-ibig po kay Jesus yun. Kaya alam nyo po, ako po, kung halimbawa ano pong sinasabi ng katuwang ko, ito yung mga plano po natin. Pinagpe-pray ko kagad Lahat ho ng mga kalalakihan kasama yung mga babaeng negosyante rito. Alam po ninyo sa prayer meeting ho, every morning po yan. Nililihans ko po kayong ganyan. That you will bless them, O God. That you will enlarge their territories. That you are going to let your hands be upon them. And that you are going to keep them away from harm so that they will not be in pain. And you are going to answer their requests. Kung alam nyo lang ho, niluluha ko kayo araw-araw. Kasi alam ko po, may magandang gagawin ang Diyos sa church na ito. Bakit hindi maganda gagawin niya? Totoo po yung pinangangaral dito. But hindi niya tayo bibiyayaan ng building mga kapatid. Tapat ho ang mga bawat isang naririto. Bakit hindi tayo pwedeng pagyamanin ng Diyos? Tayo ho tumutupad ng kanyang mga alituntunin buong puso. Hindi tayo nag-aalinlangan sa sinasabi ng Diyos. Hindi tayo nambobola dito. Hindi tayo nagbibigay dito ng mga aral hong gustong tanggapin ng ordinaryong tao. Masakit ang aral natin, mga kapatid. Pero ang katotohanan ng aral na ito nagpalaya sa marami nating mga kababaihan, sa lahat ng marami nating mga kapatid. Dito po sa church na ito, mga nanay po, napakabait. Alam niyo po, hindi na po kinakailangang utusan ang mga nanay. Pagka meron po tayong mga handaan, ang nanay pong nangunguna. Meron ho ba rito na tayo po ay anniversary na gutom po kayo? Nanay ho ang mga namahala dyan. Meron ho ba rito, mga kapatid, na
tayo ho dumating sa church na ito, marumi, malinis, walang nagprepara. Karaniwan ho, mga nanay ho, nagdi-design, nagde-decorate po ng ating church. Kaya ako po, lubusan nagpapasalamat ho. Katulad ni Maria Magdalena, mga kababaihan, mahal ho po ba ninyo si Jesus? Purihin po ang Panginoon. Ika-apat po na babae, hanggang 4 lang tayo, si Lydia. Lydia. Sino yan? Sa Aklat ng Gawa, meron hong isang negosyante. Para po sa mga babaeng negosyante, ma-encourage po kayo. Ang pangalan niya ay si Lydia. Ang ginawa po niya, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinangangaral ni Pablo at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Ano pong nangyari? Si Lydia, na isang negosyante, mayaman, nanampalataya kay Jesus, binuksan ng Diyos ang kanyang pag-iisip, tumanggap ang kanyang buong pamilya, nagpabautismo po sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Kaya po, ito pong si Lydia, isa pong kilalang negosyante ho, no? Dito po sa Israel. Ano po ang itinuturo sa atin? Mga kababaihan, kung kayo po ngayon ay pinagyayaman ng Diyos bilang isang negosyante, may purpose ang pagyaman ninyo, mga babae po rito na pinagyayaman ng Diyos. Salamat sa buhay po ninyo, salamat sa Diyos, kasi kaparaanan po ng Diyos, bine-bless ninyo ang church. Ayoko na pong magsalita. Mga kapatid po natin, doon po sa Puray, wala po silang maisuot na tsinelas. Isang babae pong negosyante sa church na ito, Pastor, ilan po ang tao doon? Sabi ko, mahigit 100. Ito po, 100 tsinelas, may mga sapatos pa po. Can we all say amen? Pastor, ilan po yung kapatid natin ho? May mga iba po tayong kapatid, walang trabaho. Sabi nung isa pong kapatid sa akin na kababaihan. Bakit po? Bumili po ako ng mga bigas, sinako-sako ko po, nilagay ko po. Tinatouch ako ni Lord. Nalaman nyo ba kung sino po yung nakatanggap kayo ng bigas? Huwag nyo na pong ipakilala, Pastor, kasi mahal na mahal ko ang Panginoon, gusto ko po siyang paglingkuran. Sa iba nating mga kapatid po, hallelujah, I can see the miracles of God in your life, na sinasabi po na, Pastor, ito po ang aming maaari pong maitulong sa church. Mga kapatid, hindi yung pastor ang tinutulungan natin eh. Ano mang kaliit-liitang bagay, ginawa po ng isang babae po na yon, negosyante sa church natin, katotohanan ng sinasabi ko, sabi ng Panginoon, ginawa nyo na rin po sa akin. Tayo po ba ay isang Lydia? Alam nyo po ba, doon po sa atin pong family day po ng Marbal, ang dami pong mga kababaihan naman sa Puray. Yan po, nakikinig po sila. Sabi nila, Pastor, hindi naman din namin napakikinabangan kasi po, mura na naman namin binigay. Paki-announce nyo na lang ho. Ewan ko po kung mura ho yun. Mura ho ba yung 10 pisong 1 kilong saba? Sabi po doon, Pastor, paki-announce nyo na lang po. Kasi tulong na lang namin sa mga pastor. Abay, kaya para tayo dinumog ng mga pastor, ano ho? Sabi po doon, ang mga nagtitinda ho ng mga saging ho, 10 piso na lang. O naubos po. Bakit nila binigay yun? Pwede naman ho nilang iuwi ho yun eh. Kasi alam nila mga lingkod ng Diyos po yung kanilang tinutulungan. Tayo ho ba ay may pusong maibigin sa Diyos? Tayo po ba may pusong matulungin sa Diyos? Tayo ho ba may pusong may pananampalataya sa Diyos katulad po ni Lydia? Kung meron ho bilang pangwakas, sabi po ng banal na kasulatan, ang isang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay. Ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Mga babae po dito katuwang natin, tinatayo natin yung ating bahay eh. Nilalagyan natin ng pundasyon. Pero ang babae po na may takot sa Diyos, alam niya po yung susunod na verse. Nagtatayo tayo ng bahay, mga kababaihan, pero nasa puso natin, maliban na ang Diyos ang nagtatag ng ating bahay, ang ginagawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Sa pangwakas natin,
Tinatatag natin ang tahanan kasama ang ating mga asawa. Pero ang puso natin nananalig na ang tunay na nagtatag ng pamilya, ang tunay na nagbigay po ng mga asawa nating mabubuti, walang iba po kundi si Yahweh, ang Diyos na dakila sa lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat katulad po ni Maria, anak po ng nanay po ng aming Panginoong Hesukristo, pinakita po ni Maria ang kanyang pagpapasailalim sa Diyos. Na pinakita niyang siya po ay susunod sa Panginoon niya kay Kristo na kanyang Diyos tagapagligtas. Pinakita niyo po, Panginoon, si Rahab, isang masamang babae, isang prostitute po, pero tumulong sa inyong iglesia, tumulong sa inyong mga lingkod. Kaya naman po, Panginoon, tinanggap ni Rahab ang pagtulong din mula po sa inyo. Na nakita namin, Panginoon, ang sobrang pag-ibig po ni Maria Magdalena sa inyo. Umiiyak siya nung nawala ang katawan ninyo. Gayon din naman po sa amin, pag nagkakasala kami, mga kababaihan namin, nakakalakad kami sa hindi tama, umiiyak po, nagdaramdam ang aming puso dahil mahal na mahal ka namin, Panginoon. Minsan ayaw namin ang kasalanan, ngunit nagagawa namin dahil sa aming kahinaan. At katulad po, Panginoong Ama, ang aming pong mga binanggit na mga kababaihan, nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito po ay pinakita ninyo sa amin, Panginoong Ama. Napaka-blessed po, Panginoong Ama, ng Peace of Harvest. Ang dami mga babaeng negosyante po dito, katulad ni Lydia. Pero Panginoon, tinanggap nila ang kaligtasan. Binuksan mo ang kanilang isipan. At ang kanilang puso po'y lubos pong tumutulong sa lahat ng inyong gawain. My prayer right now, Panginoong Diyos, is a prayer of thanksgiving. Salamat po sa asawa namin. Salamat sa mga anak naming babae. Salamat po sa mga biyena naming napakabuti. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga babaeng balo po. Kahit po, Panginoong Diyos, sila po'y mag-isa na sa buhay. Patuloy po na naglilingkod sa church na ito. At Panginoong Ama, maraming salamat sa araw po ng mga kababaihan na ito. Ikaw nawa po ang naparangalan ng Peace of Harvest. At patuloy, Panginoong Ama, pinapasailalim po namin ang iglesyang ito na ikaw ang mamuno, ikaw po, Panginoong Diyos, ang maging kalakasan namin, ikaw po ang aming maging kalasag. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay aming pinagkakaloob sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Sige po, hawakan po natin ating mga ikapo at ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na patuloy niyo kaming binibigyan ng kalakasan, pinagpapala sa lahat ng aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming pamilya, sa araw na araw naming pagkakayod, Panginoon. Panginoon, humingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat po namin mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon, sinasadya man di sinasadya, hindi man ito malaki o God. Sa mga pagkukulang, Panginoon, sa inyong kalooban, di paggawa ng inyong kalooban, Panginoon, tawad, Panginoon. Lord, sa aming pagkakaloob, mga Panginoon, gamitin niyo po ito upang sa kalalago ng aming iglesia at mga Panginoon, bumalik po ito ng siksik, liglig, umapaw sa aming mga buhay. At mga Panginoon, gamitin niyo pa kami na gamitin niyo kami bilang isang daluyan ng inyong pagpapala, Panginoon. Mga Panginoon, na lahat po ng aming mga negosyo, ng aming mga trabaho ay lumago, Panginoon, upang sa inyo ikakadakila, Panginoon. Panginoon, ito lamang po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala,
sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diningin at ang bayang ito inyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Minsan pa ulan, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos, O Diyos. Okay, so for greetings ng mga birthday celebrants. So on May 16, happy birthday to Sister Daisy Bautista. And also to Brother Ivan Siason na nasa Dubai ngayon. And I think wala na rin po, tinatawagan po yung mga natawag na may mga birthday celebrant or yung mga representative na lang. Sige. For Ivan. Okay, so extend po natin ang ating kamay upang may panalangin po natin ang mga nagsiselebrate ng birthdays ngayon. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa kaarawan ng aming kapatiran, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, gabayan at patnubayan sa lahat ng kanilang gagawin at sa lahat ng kanilang mga desisyon sa buhay. Lord God, kung paano niyo nga po sila iningatan at binless ng mga nakaraang taon, Panginoon, naway pagpalain niyo pa po sila ng mas marami pang taon to celebrate their birthdays. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. And for announcements, okay, we have Sunday Bible study at 9:30 a.m. That is every Sunday sa FOHCM Worship Hall. And on next Sunday, May 17, for Bible study, si Brother David Melendez, okay, ang mag-share ng salita ng Diyos, and, ng Word of God. And then also, presider on Sunday is Attorney Marlene Resus. And then for tithes and offerings, si Sister Lenny Resus. And also, flower bringer, Kabakang family. Okay? Meron din pong men's fellowship on Sunday, May 17 at 12 p.m. onwards. And also women's fellowship, that will happen also on May 17, 12 p.m. onwards. And also youth fellowship. So maraming mangyayaring meetings on next Sunday, which is May 17 at 12 p.m. to 2 p.m. Alright? And of course, syempre, because we are celebrating Mother's Day today. Ayan. So, syempre, meron pong pin-prepare ang ating mga youth para sa ating mama, yung ating mommy, si nanay. Alright? So, syempre, I hope you guys like the video. Sige po, please play the video.
Ayan, so sana po nagustuhan ng mga mother ang prepare ng ating mga youth. Again, tinatawagan po natin ang lahat ng mga mother na pumunta po dito sa ating harapan. Dito po, lahat po ng mga mother. Sige po, dito po tayo sa harapan. Ayan. And tinatawagan din po natin ang ating mahal na pastor upang maipanalangin po ang lahat ng mga mother because we are now celebrating Mother's Day and also for closing prayer and benediction. Salamat, Sister Jing. Kapag ka po tinawag natin yung mga nanay, wala nang piece of harvest. Praise God. Ang dami pong nanay, ano ho? Purihin po ang Panginoong Diyos. Yan lamang po ang nakayanan ng Peace of Harvest Christian Ministry. Pabango po mula sa Cloudcatcher Fragrance Bar. Ang may-ari po niyan, yung negosyanteng naroroon, si Jeje. Yan po, salamat po. Kaya kung sakaling may mga pagdiriwang po kayo, Cloudcatcher Fragrance Bar, yon. Yan pong hawak-hawak nila, meron pong mga butterfly, may bulaklak. Ayan po. Nakalimutan niyo na yata mga kababaihan eh. Cloudcatcher Fragrance Bar. Yan. Praise the Lord. Sige po. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sapagkat gaya po nung kanina nung present, ano ho, yun din ho yung sasabihin ko ngayon eh. Ang sabi po ng Kawikaan 31, dito po sa 28 hanggang 31, Proverbs chapter 31, verse 28 to 31, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri siya ng kanyang kabiyak. Maraming babae ang mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka, sapagkat mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay siyang paparangalan. Ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Mga kapatid, naririto po ang ating mga minamahal po na mga kababaihan, nanay, mga kapatid po natin, lahat po ng mga kababaihan na ginagamit ng ating Panginoon. Kaya po, bago po tayo magtapos ng panalangin, pwede po ba natin sila pong i-lay hands? Tayo po lahat ay tumayo, mga kalalakihan, at atin pong ipanalangin po ang mga kababaihan po, ang mga nanay ng Peace of Harvest Christian Ministry. Po, Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala na pong hihigit sa isang church na magkaroon po ng mga mabubuting kababaihan, na magkaroon po ng mga kababaihang namatay na sa kasalanan, ngunit sila po ngayon ay buhay na buhay kay Kristo. Salamat ng marami, Panginoong Diyos, all through the years na sinamahan mo ang Peace of Harvest, celebrating 34 years of harvesting souls for the greater glory of the Lord Jesus Christ. Mula po sa amin pong mga nanay, na hanggang ngayon po, Panginoon, namimiss namin po si Mami Cruz na nasa langit, si Doktora Sulweta na mahal po ng puso namin, Panginoong Ama. Ang mga kanya-kanya naming mga magulang, di ko man po mabanggit ang lahat. Namimiss namin si Mima ngayon, Panginoong Diyos. Namimiss namin, Panginoon, si Nanay Mercy ngayon, Panginoong Ama. Namimiss po namin ang mother ko
At alam naming masayang-masaya sila ngayon sa piling niyo po. Sa mga iba pa naming mga kapatid, Panginoon, di man po namin nabanggit, alam niyo po ang aming mga puso. Naririto naman po ang mga nanay na inihahanda ninyo upang palaganapin ang inyong mga salita. Ang kagandahan po at ang pang-akit po ay kumukupas at mandaraya. Ngunit ang babae na gumagalang at meron pong takot sa Diyos ay pupurihin po ng bayan. Ama naming makapangyarihan, hinihiling ko po sa pamagitan ng kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, nagabayan niyo po ang lahat ng mga nanay po na naririto, Panginoong Ama. Maraming salamat po sa mga nanay ng tahanang ginagawa niyong negosyante upang patuloy na tulungan ang church na ito. Ikaw na po ang bahalang magbalik sa kanila sa kabutihan ng pagpapahiram nila ng kanilang kayamanan, ng panahon at ang panalangin nila. Sa lahat ng mga kababaihan po na laman ng prayer circle namin, salamat, Panginoong Ama. There is someone standing on the gap. At ito'y walang iba kundi ang aming mga kababaihan. Salamat po sa mga kababaihan po na naging mabuting asawa po sa amin. Ama ko, hindi po namin narating ang aming kinalalagyan ngayon, Panginoong Ama, kung hindi ka po nagregalo sa amin ng isang mabuting may bahay. Sa mga babae po namin, Panginoon, na mga byuda, Lord, hindi mo sila kinakalimutan ngayon. Miss na rin po nila, Panginoon, ang kanila pong mga asawa, mister po nila. O Lord, bawat patak ng luha po ng aming mga kababaihan ngayon, Panginoong Diyos, ay pagpatak po ng luha dahil sila'y patuloy, Lord, na umiibig sa iyo. Sila po'y patuloy na tumutulong sa iyo. Sila po ay patuloy na nananampalataya sa iyo. At sila po ay patuloy na nagpapasa ilalim sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga kababaihan po na ito. At lalo tigit po, Panginoon, idadalangin ko sa kanila po. At sa lahat ng mga kalalakihan, lahat po ng naririto ngayon. Ang tatlong pinakamahalagang panalangin pong nasaksihan namin sa Biblia ang tinugon mo. Panginoong Ama, una po ang panalangin ni Moses. Lord, dinggin niyo po sa lahat po ng mga kababaihan pong naririto. Pagpalain nawa at ingatan silang lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan sila ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan sila ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At gaya po ng panalangin po ni Jabez, Panginoong Ama, lalo't lalo na po sa mga ina po ng tahanan, may kanya-kanyang mga negosyo po, mga trabaho. Panginoong Diyos, iiwan ko ang prayer na ito. Acknowledge this prayer, O Lord. O God, that you are going to bless all our wives right now. That you are going to enlarge their territories. You are going to let your hands be upon them and to keep them away from harm so that they will not feel pain. And you will answer all the requests, Panginoong Ama. As I pray right now, the prayer of David, Panginoon, Lord, acknowledge this prayer sa lahat po ng mga kababaihan at mga nanay ng taanan. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Pagpalain nyo nawa ang Peace of Harvest, pagpalain nyo nawa ang Puray Christian Church. Sa iyo po ang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Amen, amen. Purihin ang Panginoon at natapos na naman po ang ating gawain. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli tayo po ay umawit sa ating sa Panginoon dahil siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng aming mga nanay. Happy Mother's Day po. Panginoong Jesus,
aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ang hamba ko'y mawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, yes Lord, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago.